Ang iyong mga paa ang nagdadala sa'yo sa buong buhay mo, sa literal na kahulugan. Pero, seryoso, kailan mo ba huling inalagaan ang mga ito? Araw-araw nating binibigyan ng bigat ang ating mga paa. Sana nga ay higit pa sa 1,000 hakbang. Pero hindi naman natin lubos na nagagamit ang buong potensyal nila sa paggalaw. Marami ang hindi nakakaalam nito. Kadalasang nangyayari ang pananakit ng paa, gaya ng hallux valgus at flat foot dahil hindi sapat at iba-iba ang paggamit natin ng mga kalamnan at fascia. Ipapaliwanag ko sa iyo kung saan nanggagaling ang iyong mga pananakit, ang iyong flat foot, spread foot, at kung ano paman ang meron ka, kung paano ito nabubuo at higit sa lahat, kung ano ang maaari mong gawin laban dito. Marami ang nag-iisip na kapag may mga problema sa paa, tulad ng pananakit o iba pang mga bagay, kailangan ng bagong sapatos kapag bumibili ng bago. At madalas, sa simula parang mas gumagaan ang pakiramdam. Mga 2 o 3 linggo, balik normal lahat. Siyempre, naiiba ang bigat at paggalaw ng paa kapag bago ang sapatos. Pero hindi nito nasusolusyunan ang pangunahing problema. Tingnan mo, makikita mo ngayon ang paa mula sa loob at makikita mo ng malinaw ang arko ng paa. Kapag tiningnan mula sa gilid, makikita ang transverse arch at hugis ng paa. Ganyan ang pagkakagawa niyan dahil napakaganda ng pag-andar niya. Pero hindi talaga tayo ginawa para maglakad na may sapatos. Ano ang nagiging problema kapag palagi tayong nagsusuot ng sapatos habang naglalakad? Lalo na, ano ang nangyayari kapag masyadong masikip ang sapatos at walang sapat na espasyo ang paa? Hindi magagawa ng buong estruktura ng paa ang tungkulin nito na magbigay ng suporta at mag-adjust sa iba't ibang posisyon, lalo na kapag hindi pantay ang lupa, kapag umaakyat o bumababa tayo, o kapag naglalakad tayo sa buhangin at kailangan pang humawak ng mas mahigpit. Lahat ng mga galaw na ito na nangyayari dito ay siyang nagsasanay din sa mga kalamnan na nagpapanatili sa magandang hugis ng arko ng paa. Laging nababawasan ang kanilang pagsasanay. Sa ibang salita, naglalakad lang tayo sa mga patag na ibabaw, minsan lang tayo bumababa sa hagdan, sana, at hindi gumagamit ng escalator. Ang talagang nawawala ay ang mga uneven na ibabaw. May mga oras na may bato, incline, matarik na paakyat o lubak, lahat ito nawawala. At kung ang mga galaw na ito ay gagawin ng nakayapak, ang buong sistema ng mga kalamnan at mga fascia na umaabot hanggang lampas tuhod ay gagalaw din. Patuloy itong magbabago ng anyo, mag-aangkop, magkakaroon ng mga puwersa at kontrapuwersa, tapos magpapakawala ng tensyon. At lahat ng iyon ay wala. Tayo'y naglalakad lang sa patag na sahig na may sapatos. At dahil sa nakasanayan natin ngayon sa sibilisasyong ito, nagkakaroon ng iba't ibang pag-aangkop ang ating mga paa. Dahil lahat ng ito ay parang pagsasanay para sa paa. Halimbawa, nagkakaroon ng senkfus. Ano ang nangyayari kapag may senkfus? Ang magandang arko ng paa ay unti-unting napapantay. At ang pinakamatinding anyo ng senkfus ay tinatawag na blattfus. Tulad ng sabi ng salita, halos patag na nakadikit ang talampakan ng paa dito. Makikita mo ito ng malinaw kapag naglalakad ka sa tabing dagat. Karaniwan, kung ang paa ay medyo malusog at maayos ang mga arko, makikita mo ang mga daliri, ang unahan ng talampakan, at isang maliit na bahagi na papunta sa likod, tapos makikita mo ulit ang sakong. At sa pagitan noon, wala kang makikitang bakas, dahil ang arko ng paa ay hindi talaga sumasayad sa buhangin doon. Kapag mas maraming buhangin ang natatamaan, lalo na sa gitna ng paa, mas malamang na lumubog ang arko. Darating ang panahon na magkakaroon ng flat foot at hahaba ang paa dahil nawawala ang arko. Ang susunod ay ang spraisefus. Ang spraisefus, ito ang transverse arch. At kapag ang transverse arch ay patuloy na lumulubog, mas lumalapad ang harapan ng paa. At nawawala na ang lahat ng tensyon na ginagamit nito para maramdaman, igalaw, at suportahan ang sarili sa lupa. At ang kailangan mong laging tandaan ay ang arko na ito ay hinahawakan lang ng mga litid at ugat sa isang passive na paraan. Pero ang tunay na gumagalaw ay ang mga kalamnan. Ang mga kalamnan na nasa ilalim ng paa, sa ibabaw ng paa, sa likod, ang binti, at sa harap ng shin. Lahat ng mga kalamnan na ito, kapag may sapat silang lakas at elastisidad, doon nasusuportahan ang arko sa ganitong anyo. Kapag humina ang mga kalamnan na ito, dahil kulang sa ehersisyo at hindi nagagamit, lalong humihina ang mga ito. At pagkatapos, parang nakasabit na lang ang paa sa mga tissue, fascia, litid, at ugat. Kapag palaging nabibigatan ang mga litid at ugat, lumuluwag din ang mga ito dahil isa rin itong uri ng pagsasanay para sa kanila. Habang tumatagal, humahaba ang mga ito hanggang sa dumikit ang paa sa sahig
at hindi na magampanan ang tungkulin nito. Napapagod din ang mga kalamnan at nagkakapulikat dahil sa stress at sobrang bigat na dinaranas. Kailangan mong malaman ngayon, mula dito sa sakong, may litid na nakakabit papunta sa hinlalaki ng paa at dito talaga nangyayari ang aktwal na paglalakad. Ibig sabihin, ang pag-apak ay mula hinlalaki tapos sa ibang parte ng paa hanggang sakong. Karaniwan, ang litid na ito ay nagiging masyadong matigas, masikip at banat dahil sa mga nabanggit nating impluensya. Palaging umiikli o humihigpit ito. May dalawang epekto nito. Una, epekto bilang isa. Itataas ko ang paa ko ng ganito kataas para umatras ang pangunahing kasukasuan ng hinlalaki sa paa dahil sa paghila palabas. At nagkakaroon ng kakaibang hugis ng paa, yung hallux valgus, na parang pumapasok pa loob ang paa dito. At pagkatapos, yung hinlalaki ay tumatabingi na papunta rito, na kadalasan ay kailangang operahan balang araw. At sa kabilang banda, mula dito sa harap papunta sa sakong, doon madalas nagkakaroon ng tinik. Itong sobrang masakit at sensitibo sa diin na maliit na umbok sa buto. Marami ang akala, may tinik ang buto sa sakong kaya ito masakit dahil may umbok doon. Pero alam natin na sa huli, ang tensyon ng mga kalamnan at mga fascia na humihila papunta sa sakong ang dahilan kung bakit parang nahihila palabas ang buto. Literal na nahihila. Kapag napansin ng buto na hinihila siya, nagkakaroon ng bone growth. Sila ang pumapasok doon at bumubuo ng tinik. Kumbaga, umaangkop lang talaga ang buto sa sobrang abnormal na tensyon. Ganun lang. Noon, ang karaniwang paraan ay talagang seryoso, hindi biro. Talagang naglalagay ng mga insole sa ilalim ng sakong. May butas sa gitna para yung tinik ay parang nakalutang sa hangin at hindi naiipit o nadidiinan. Pagdating sa mga daliri ng paa, may mga posisyon na nagiging kakaiba dahil sa maling tensyon tulad ng martilyong daliri ng paa. Sa martilyong daliri ng paa, hinihila ng kalamnan pataas ang gitnang kasukasuan habang pababa naman ang dulo ng daliri. Tinawag itong ganoon dahil kahawig ito ng maliit na martilyo. Hindi na rin sila maayos na nakaayos at nakatagilid na ang posisyon. Mapapaisip ka, ano kayang nangyari? Oo, simple lang. Kapag masyadong malakas ang paghila ng ilang mga kalamnan, ang mga daliri sa paa na nakakabit sa mga kasukasuan at kayang gumalaw ay sumusunod at bumibigay, kaya nagkakaroon ng hindi natural na posisyon ng mga daliri sa paa. At maraming iba't ibang paraan na inaalok para kahit papaano ay matugunan ang mga problemang ito. At ang pinakamadalas gamitin ay ang sikat na insole sa simula. Parang bagong sapatos, akala mo mas maganda at gumagaan ka. Baka mas kaunti pa ang sakit. Pagkalipas ng ilang linggo, balik din sa dati ang lahat. Pinakamalinaw na halimbawa, siguro para mas maintindihan, ay ang mga insole na dapat sumuporta sa arko ng paa dito. Sigurado akong positibo ang layunin ng planong ito. Suportahan ang arko ng paa para hindi bumagsak. At sa sandaling masuportahan ito, hindi na niya kailangang gampanan ang tungkuling iyon. Ibig sabihin, humihina ang mga kalamnan at fascia na nagpapatibay sa arko ng paa at paulit-ulit ang reaksyon ng katawan. Use it or lose it, sabi ng mga Ingles. Kaya gamitin mo, sanayin mo ang iyong katawan o mawawala ito, mawawala ang estruktura. At malinaw din naman na kapag palagi akong sumusuporta dito, ang mismong mga kalamnan na responsable sa pagsuporta ay hindi na nagagamit, humihina at hindi na makasuporta. Ibig sabihin, nasasanay kang umasa sa insole na ayaw naman ng kahit sino. Dahil kabaligtaran ito ng isang biolohikal na maayos gumaganang arko ng paa. At ganun din sa maraming ibang klase ng insole at napakaraming iba't ibang uri nito. At ayokong sabihin na wala talagang mga insole na maaaring magdala ng pangmatagalang benepisyo. Nagbababala ako laban sa palagiang pagtulong sa katawan dahil nagdudulot ito ng patuloy na panghihina. Ang pag-iingat ay minsang nagdudulot ng panghihina ng katawan, lalo na kung may injury. Sa aming karanasan, tingin namin hindi ito pangmatagalang solusyon. At ngayon, isang salita pa tungkol sa mga operasyon. Magsimula tayo sa tinik sa sakong. Siyempre, sobrang sakit nito. At iniisip ng lahat na ang sumasakit ay yung tinik na nabuo doon. Alam natin, pero hindi talaga tinik ang sanhi. Na hindi naman talaga tayo naglalakad sa maliit na bahagi ng buto na iyon, kundi may mga reseptor sa balat ng buto ng tinik. Nagiging sensitibo ang mga iyon dahil ang alarm pain system ng katawan ay doon mismo, kung saan may pressure at tension, kaya pinapagana ang mga reseptor na ito. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito,
Kapag nare-relax mo ng sapat ang mga kalamnan na pumapasok doon sa tinik, kapag naging flexible ulit at naging normal ang kondisyon nila, nandoon pa rin ang tinik. Pero maaari ka nang maglakad dito dahil hindi na sensitibo sa sakit ang mga reseptor na ito. At yan ang siguradong susubukan ko muna bago ka magpa-opera dahil ang mga operasyon ay mga bagay na hindi na pwedeng ibalik. Ngayon, tungkol sa hallux valgus na madalas mangyari. At saka, madalas itong nangyayari sa mga paa na laging nakasuot ng mataas na sapatos. Lalo na yung masisikip sa unahan at laging nakasuot ng mataas na takong. Dahil dito, nagkakaroon talaga ng matinding pag-ikli sa mga kalamnan ng binti, lalo na sa mga muscles sa likod ng binti, pati na rin sa mga kalamnan na dumadaan sa ilalim ng paa papunta sa arko ng paa. Hindi maganda tingnan ang hallux valgus. Habang mas lumalabas ang kasukasuan, mas sumisikip ito sa sapatos. Kasi hindi naman ganoon kalapad ang sapatos at hindi ito ginawa para may nakausling ganoon. At lalo pang lumalala ang mga maling tensyon na nabubuo dahil dito. Siyempre, pwedeng operahan ito at may mga kaso na sobrang lala na ng epekto kaya siguro ayos lang na ipa-opera na rin. Pakiusap, gawin lang ito kung susundan ng tamang ehersisyo. Kung mild lang hallux valgus ko, susubukan ko muna ayusin gamit ang ehersisyo. Malalaman natin mamaya kung anong ehersisyo ang pwede. Dahil isang bagay ang malinaw, kung sapat ang lakas ng mga kalamnan para hilahin palabas ang kasukasuan, posible rin naman ang kabaligtarang direksyon. Sa pag-uunat at paglambot ng kalamnan na humihila palabas. At ang ibang mga kalamnan na sumusuporta na parang humahawak sa buto sa normal na posisyon ng paa ay palalakasin ko at iyon ang susubukan ko. Tungkol naman sa mga pananakit, walang kailangan magpa-operate ng hallux valgus dahil ang sakit na nararamdaman ay galing sa mga kalamnan na masyadong banat. At kapag na-normalize ang pagkapit o tensyon, karamihan sa mga pananakit ay agad na nababawasan ng malaki o pagkatapos ng ilang linggo ay nawawala na kahit na nananatili pa rin ang hallux valgus sa anyo nito. Pakiusap dito rin. Dumadaloy ito sa buong therapy at karanasan natin. Ang estruktural na pagbabago, ang estruktural na pinsala ay sa iilang kaso lang talaga may kinalaman sa pananakit. Madalas, nawawala ang sakit kapag bumalik sa normal ang tensyon ng kalamnan at fascia. Gayunpaman, kapag naibalik na sa normal ang tensyon, posible talaga na ang kasukasuan na dati ay palaging nahihila palabas ay bumalik na ulit sa dati nitong posisyon. Pwede ninyong subukan yan para malaman kung ikaw ay apektado at kung makita mong walang nangyayari. Pagkalipas ng 3, 4 o 5 buwan marahil at nagpa-opera ka pa rin, tandaan mo na pagkatapos ng operasyon ay hindi dapat bumalik ang mga tensyon na iyon. Kaya gawin mo pa rin ang mga ehersisyong ito kahit na naoperahan ka na para maiwasan na bumalik ang hallux valgus. At syempre, mahalaga ang tanong na, paano natin haharapin ang ganitong uri ng maling posisyon ng paa, ang hallux valgus? Paano natin ito haharapin? At syempre, may pinansyal ding dahilan ang lahat ng mga ito dahil umaabot ng 2,000 hanggang 5,000 euro ang gastos para sa ganitong operasyon. At sa sandaling ito ay talagang kailangan, walang tanong doon, kung may mga dahilan para gawin ito. Pero kung hindi naman talaga kailangan at baka gusto lang mapunan ang bilang ng mga kaso, doon ako maglalagay ng tanong. Dahil sa huli, buong sistema at lipunan ang nagbabayad ng mga gastusing pwedeng naiwasan. At kahit wala ang mga espesyal nating pamamaraan, madalas namang nakikita ang positibong pag-unlad sa mga magagaan at katamtamang kaso. Huwag kalimutan, hanggang 1/4 ng hallux valgus cases ay bumabalik matapos ang operasyon. Isa pa itong dahilan para subukan muna ito gamit ang ating mga ehersisyo. At huwag ding kalimutan, napakataas ng porsyento ng mga babae rito. 80 hanggang 70% ng mga kaso ay sila. Dahil madalas babae ang nagsusuot ng mataas na takong, kaya ito ang pangunahing dahilan ng ganito. Gusto ko lang linawin na hindi ibig sabihin na bawal na magsuot ng mataas na takong. Kapag naintindihan mo ang problema at ginawa mo ang mga tamang ehersisyo na tatalakayin natin mamaya, sa tingin ko ay hindi ka magkakaroon ng hallux valgus. Hindi na muling mabubuo ang tensyon sa mga kalamnan at fascia kapag palaging na-stretch. Ayon sa aming karanasan, sa karamihan ng mga kaso, ang pananakit ay nangyayari rin sa paligid ng paa. Sa paa, kahit saan man, dahil sa sobrang paghila ng mga kalamnan at fascia. Punto. Masyadong maraming tensyon at ang natitira ay mga kasabay na nangyayari. Nagkakaroon ako ng hallux valgus. Martilyong daliri,
Kakaibang posisyon ng mga daliri sa paa, tinik sa sakong at hindi normal na pagbabago ng arko ng paa. Lahat ng iyan ay reaksyon ng estruktura sa sobrang taas na tensyon. Ibig sabihin, ang sobrang taas na tensyon ng mga kalamnan ang siyang kailangang alisin. At kapag ginawa mo iyon, kadalasan ay nawawala ang sakit kahit ano pa ang nagbago sa estruktura doon. Baka pamilyar ka sa salitang paggamot ng sintomas at iyan ang klasikong halimbawa niyan. Ang operasyon sa pagtanggal ng bone spur sa sakong ay para lang sa sintomas dahil dulot ito ng labis na tensyon. Ganoon din ang nangyayari sa iba pang kondisyon sa paa tulad ng sa ibang bahagi ng katawan. Paano natin maibabalik sa normal ang sobrang tensyon ng mga kalamnan at fascia? Kailangan nating hayaan ang paa na gawin ito. Ang hindi na nagagawa ng paa kapag nasa sapatos sa makinis at patag na sahig, iyon ang unang hakbang. Maglakad ka ng madalas nang nakayapak sa hindi pantay na lupa sa isang damuhan na baku-bako. Sa buhangin sa tabing dagat, perpekto ito. Tuwing ikaw ay nasa bakasyon tuwing tag-init, maglakad ka ng madalas nang nakayapak sa tabing dagat. Subukan mong hawakan o kapitan ang buhangin gamit ang iyong mga paa habang naglalakad, kumbaga parang kinakalmot mo ito. Nagdadagdag ito ng kakaibang tensyon sa paa. At tulad ng nabanggit ko, may mga kalamnan na umaabot dito, ngunit ang iba ay nagmumula sa ibabang binti. Ibig sabihin, apektado ang paa, bukong-bukong, ibabang binti at ibabaw ng tuhod. Ang susunod na hakbang ay gumamit ng anumang bagay na magsasanay sa paa. Halimbawa ay pagtapak sa isang foam pad, kung saan kailangan ng mga galaw na nagbabalanse, kung saan kailangang magsikap ang buong bukong-bukong at paa para manatiling balanse, lahat ng ito ay nakakatulong. At syempre, ang lip shear prac na ehersisyo para sa paa ay talagang makakatulong. Ano ang gagawin natin? Unahin muna nating iunat ang mga masyadong maikling bahagi. Iunat natin ang mga fascia, iunat natin ang mga kalamnan, para bumalik ang haba at bumalik ang flexibility. At syempre, napakahalaga rin ng strength training na isinama natin sa ehersisyo. Ang kalamnan na masyadong maikli, masyadong tense, siya ngayon ang kailangang magtrabaho, kailangang magkontra at gawin ang pagkontra na ito sa pinakamahabang posisyon na kaya niya sa ngayon. Napakahalaga nito at sobrang makikinabang ang paa dito dahil magkakaroon ito ng lakas at elastisidad ng sabay. Mahalaga ang mabilis na pagkontra lalo na sa paa dahil ito ang pinakamalayo sa puso. Ibig sabihin, ang metabolismong pinapagana ng puso, mas kaunti ito doon sa ibaba kumpara sa ibang bahagi. Mapapansin mo ito lalo na sa mga malalakas manigarilyo, gaya ng pagkakaroon nila ng paa o binti ng naninigarilyo, na kadalasang unang pinuputol. Pasensya na sa pagiging direkta, pero madalas ang hinlalaki sa paa ang pinakamalayo sa puso. Mababa ang metabolismo, tapos masama pa pagkain at paninigarilyo, kaya lumalala ang kalagayan. Kung gagawin natin ngayon itong pag-igting, itong mabilis na pag-igting na ginagawa rin natin gamit ang ating paa. Parang turbo ito ng metabolismo, bagay sa parteng may pinakamababang metabolismo. Bukod pa rito, may isa pa tayong uri ng lakas na pagsasanay sa ehersisyo, ang aktibong pag-unat. Doon, may nangyayari ngayon dahil mahalaga ito. Sa paligid ng kasukasuan, kailangang balansehin ang mga tagabaluktot at tagatuwid para optimal ang paggabay nito. Sa ganitong yugto ng hallux valgus na maraming nagbago, mahalagang muling iakma ang mga kalamnan sa isa't isa. At nangyayari ito sa aktibong pag-unat na siyang huling bahagi ng ehersisyo sa pag-unat. Mas maganda kung mas detalyado at angkop ang mga ehersisyo sa kalagayan ng paa. Siyempre, para maalis ang lahat ng sobrang tensyon na ito, halimbawa sa pamamagitan ng pag-unat mismo ng paa. Ang mga tagabaluktot ng daliri sa paa, ang mga tagatuwid ng daliri sa paa, pagkatapos ang mga tagataas ng paa, ang mga tagabaluktot ng paa, at ang buong kalamnan ng binti. Ang lahat ng ito ay natutugunan ng espesyal na mga ehersisyo para muling maibalik ng paa ang tamang anyo nito ayon sa likas na disenyo ng katawan. At syempre, sa paa rin ay may posibilidad ng osteoprasure. Ano ito? Ito ang mga kilalang punto na nasa buto. At kapag pinindot mo ang mga iyon, maging ang therapist ang gumawa o ikaw mismo ang pumindot, na bahagi ring ipinaliwanag sa mga libro at sa aming app. Sa ganitong paraan, mabilis mong mababawasan ang sobrang tensyon ng mga kalamnan. Mararamdaman mo ang pagbabago ng sakit mo at mas maiengganyo kang gawin ang mga ehersisyo para tuloy-tuloy ang paggaling. Mahalaga rin ito, lalo na sa plantar fascia. Ito ang fascia na nasa ibaba ng talampakan, na sobrang tigas at naninigas. Gamit ang mini roll halimbawa, o kahit ang spray bottle na may manipis na diameter,
Igulong ang paa mula harap hanggang likod. Dahan-dahan lang, na may matinding diin. Kaya hindi mo dapat gamitin ang mga roll na masyadong matigas. Dahil ang sobrang lakas ng diin ay agad magdudulot na hindi mo na gustong idiin pa kasi masyado nang masakit para sa'yo. Kaya kumuha ka ng isang bagay na medyo lumulubog kapag pinindot at kayang ilipat ang tigas sa buong fascia at igulong mo lang paatras, papunta sa sakong at paikot sa kanto. Ibig sabihin, pwede mo itong igulong pataas sa binti. Ang ideya dito ay yung interstitial fluid na kailangang gumalaw ay diretsyong mapupunta mula sa talampakan papunta sa binti at kalaunan ay mailalabas din sa katawan. At kasabay ng pag-ikot, syempre, na-activate din ang maraming receptors na nagbibigay ng sobrang laking ginhawa para sa paa. Meron tayong Drucker set at ito ay parang kono na may bilog na kupula sa ibabaw. Pwede kang gumamit ng golf ball bilang alternatibo kahit medyo matigas ito kaysa tennis ball. Oo, pero subukan mo lang at hanapin ang mga parte sa ilalim ng paa. Yung mga parte na sobrang sensitibo. At ngayon, mag-ingat ka, lagyan mo lang ng sapat na diin para maramdaman mo pa rin na masarap na masakit. Hindi dapat masyadong masakit kasi kung ganon, hindi mo na ipagpapatuloy, hindi ka na komportable at magtutuloy ang paninigas ng katawan mo. Ang gusto natin ay kabaligtaran yan. Dapat sakto lang na kaya mo pa ring tiisin ng relaxed ka pa rin. Mapapansin mong nababawasan ang pagiging sensitibo sa paglipas ng panahon dahil nag-a-adjust ang mga reseptor. Ganyan namin naiintindihan ang nararamdaman mo. Pagkatapos, parang naglalakad ka sa ulap. At ngayon, para talaga sa iyo ito, ikaw na baka meron ng hallux valgus, Hammersea, Senko at Sprays Fus. Gagawin mo rin ang parehong bagay. Gagawa ka ng mga ehersisyo para bumalik sa dati ang mga bagay na nagkamali ng pag-unlad. Tulad ng sabi ko, sa hallux valgus, matagal bago ito maibalik at pwedeng umabot ng ilang taon. Pagkatapos, maiisip mong ipa-opera na lang, tapos agad gawin ang ehersisyo para hindi na maulit. Tandaan, ang nangyayari sa ensayo gamit ang espesyal nating engpas na ehersisyo. Ang sakit ay medyo mabilis. Sa karamihan ng mga kaso ay malaki ang nababawasan at pagkatapos ay medyo mabilis ding nawawala. Pero kung ano ang nangyayari sa estruktura, nakadepende iyon kung gaano ka-intense ang pagbabago mo at kung gaano katagal bago maibalik iyon sa dati. Ang pag-iwas, ang preventive na paraan ng ehersisyo ay katumbas ng agarang aksyon kapag nangyari na ito. Kung ayaw mong magkaroon ng problema sa paa o kung meron ka na at gusto mong mawala iyon, subukan mo muna ang ehersisyong ito. Subukan mo mismo ang ehersisyo. Subukan mo ang pag-roll. Subukan mo ang pagdiin kung ano ang gusto mo. Napakataas ng posibilidad na may mangyaring pagbabago dyan. Kung wala kang magawa gamit iyon, pwede mo namang subukan ang iba pang mga inaalok na paraan. Pero sa karamihan ng mga kaso, ang tatlong paraan na ito at lalo na ang mga ehersisyo na direktang tumutugon sa sanhi ay talagang epektibo. Kaya malamang na magtatagumpay ka sa ginagawa mo. Sulit ang oras mo. Para sa dagdag kaalaman sa kalusugan ng paa, paano magiging komportable ang aking paa? Makikita ito sa unang komento o sa ilalim ng video. Libre ang PDF na pwedeng i-download dito. May mas detalyadong paliwanag at partikular na ehersisyo.